Triangle of crime, no? Tatsulok ng krimen. Tatlong pangunahing elemento para mangyari ang isang krimen. Ang triangle of crime ay, ano yan, bablog ako, ay isang konsepto sa security, no? Sa ating mga security kung saan ay sinasabing kailangan mabuo ang tatlong elemento bago maganap ang isang krimen. O kailangan mabuo ito para maganap o magawa ang isang krimen. Kapag may kulang, kahit isa, hindi po matutuloy ang krimen. Tapusin ko lang ha. Thank you. Ito ang tatlong elemento. Una, yung tinatawag ng motibo, no? Motivation. O yung desire na tinatawag na unang elemento para mabuo ang isang krimen. Ito ang dahilan ng isang suspect o kriminal. Ang ingay kung bakit gusto niyang gumawa ng krimen, no? Maaaring dahil sa pera o pangangailangan. Nagbablog si Lolo, huwag kang magulo. Wala pa bukas. Pagkain, no? Pantusto sa kanyang bisyo, no? Kasakanian, no? Yung pagiging greed, no? Mga bisyo, no? Pwede rin paghihiganti, ang motibo. O desire ng isang tao sa paggawa ng krimen. Maaaring gamit ang material na bagay o iba pang mga tools, no? Personal na galit o emosyon. Kaya yan ang mga nagiging motibo. At minsan yung impluwensya kapag ang tao ay may bisyo tulad ng droga at alak. Yan ang mga nagiging reason. Dahil kung wala pong motibo, ay hindi po magagawa ang isang krimen ng isang kriminal o suspect. Tandaan po natin yan. Ang una, motibo, desire, no? Motivation. At yan po ay nagagawa kapag mayroong opportunity o yung pagkakataon na tinatawag. Yan po ang ikalawang elemento ng triangle of crime. Ito ay ang tsansa o, no, o tiempo kung saan madaling maisagawa ang krimen. At ang halimbawa natin dyan, kakain ka mo pagkatapos na, mali lang. Halimbawa, walang bantay sa lugar, no? Tulog yung gwardiya, no? Relax yung gwardiya, bukas yung pinto, hindi nakalak. Diyan nagkakaroon ng opportunity yung mga criminal, no? O kaya distracted yung security o yung staff, no? Hindi siya aware, no? Lalo yung mga naglalaro ng cellphone, no? Nakapokus sa cellphone. Minsan nagagamit din yung lugar, no? Halimbawa, yung mga corner na madilim, no? Sometimes overcrowded naman yung lugar, kaya madaling manakawan, no? Hindi na mo-monitor. Minimal din yung mga CCTV coverage, hindi lahat nako-cover. Kaya mas maganda yung CCTV, mas marami at marami nako-cover bawat corner. Tandaan natin kapag nawala ang pagkakataon, napuputol po ang triangle at hindi po matutuloy ang krimen. At pangatlo, yung target, no? Yung biktima, no? Ito ang bawa lugar o yung tao o bagay na gusto nilang pag-interesan o gawa ng krimen, no? Maaaring tao, mga bagay, gadgets, no? Pera, gamit, o mga asset ng kumpanya. At minsan dahil sa kailangan ng security system, nagagawa nila yan. Kung wala po yung target, wala pong maaaring krimen na gawin. Kaya aliman po sa tatlo na yan ang mawala, ay hindi po magtatagumpay ang isang krimen na gawain. Sana po ay may natutunan tayo. Ulitin yung lingkod, F. Santos, na munting kalaman, dagdag kalaman. Magandang gabi po sa ating lahat at ingat po tayong palagi. Mabuhay!